Ngayong episode, makikilala naman natin si Ivan at Precious, ang second generation ng isang plant nursery. Ako po si Ivan Daryl Umali at kasama ko nga po pala ang aking partner na si Ako naman po si Precious Emery L. Jose. Kasalukuyan po kami po ang nagmamanage po nitong aming nursery. Ito ang kwento ng tatay ni Ivan, isang jeepney driver na kahit pagod na sa biyahe ay nagbebenta pa rin ng mga punla para maitawid ang pamilya. Ang tatay ko po ay isang jeepney driver. Ang nanay ko naman po ay full-time housewife. Si tatay, pag wala siyang biyahe, naglalako siya ng mga halaman. Noong una, siya ay nagre-resell lamang ng mga binhi. Sa umaga, bago bumiyahe, ito ay kanyang inilalako. Sa hapon naman, kahit pagod na, siya ay nakakapagbenta pa rin ng mga punla. So, ang ginagawa niya noon ay bumibili lang siya sa may mga nursery ng halaman na kanyang inilalako sa ibang bayan. Ang simpleng part-time business, unti-unting lumago. At ngayon, dahil sa determinasyon ng tatay nila, nakapagtapos silang magkakapatid. Si Ivan ay isang engineer. Ako po ay nakapagtapos ng electrical engineer sa pamamagitan nito lang po ng punlaan na ito. Ang kanyang pangalawang kapatid ay graduate naman ng hospitality management. At ang kanilang bunso ay kagagraduate lang ng senior high. At saka yung sumunod sa akin na aking mas nakakabatang kapatid, nakapagtapos siya ng hospitality management dahil lang din po dito sa punlaan na to. Sa ngayon, yung bunso ko na kapatid, kasalukuyan nakakatapos lang ng high school. Sa pagkwento ni Ivan ng buhay ng kanyang pamilya, lalo ng kanyang ama, hindi niya natiis na maging emosyonal. Labis ang kanyang paghanga sa nakitang pagpupursige at sipag at tiyaga ng kanyang ama. Naiyak ko. Kasi sobrang sobra akong proud sa aking ama. Kahit sa aking nanay. Tawag dito. Kasi makikita mo kung yung pagsisikap nila na may taguyod kami magkakapatid, kaming tatlo hanggang ngayon. Sobrang thankful ako sa kanilang dalawa. Dito makikita na ang isang driver sa sipag at tiyaga at tamang kaalaman ay pwedeng maging farmer. At ngayon, nakapagpamana pa ng negosyo sa kanyang mga anak. Kahit sino, basta may puso sa pagtatanim, kayang-kaya. Ang mga plant nursery ang isa sa mga bayani ng agrikultura. Nagbibigay ng bagong pag-asa at patuloy na cycle ng pagtatanim. Lalong-lalo na kung may mga nasisirang pananim matapos ang mga bagyo at kalamidad. Sila ang nagbibigay ng mga bagong binhi. Isa ito sa pinakamahalagang tulong sa mga magsasaka. Sa mga gustong magtanim, hindi lang sa kanilang bakuran, kundi sa kanilang farm na siyang nakakapag-supply ng pagkain sa merkado. Yung focus po ng aming nursery is fruit-bearing trees po. Iba't ibang klase po ng mga punong namumunga po, sir. Kasi po, ang fruit-bearing trees po, kumbaga, hindi lang po siya simpleng halaman na pang display. Yung mga bunga po niya ay pwedeng pagkakitaan, pwedeng maging investment. Diba? Ito yung sinasabi ni ma'am sa interview. Kung ang bawat Pilipino, bawat isang bahay, isang puno lang ng ganito, sa isang season, pwede kayong makaharvest na marami-raming bunga na ma-share nyo sa bisita o siyempre, unahin nyo ang inyong pamilya na mag-i-enjoy, lalong-lalo na inyong mga anak. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, another love story. Hindi lang po pang third generation love story din ng kanilang mga magulang na nagtaguyod ng pamilya dahil sa ang kanilang kabuhayan ay nanggaling sa mga halaman. So very inspiring dahil umabot po sa third generation ang negosyo na ito, bagong binhi, bagong love team na magtutulungan sa paghahalaman, si Ma'am Precious at Sir Ivan.
Yan, nasang bayan po tayo, Sir Ivan? Nasa Barangay Lenes, Talisay, Batangas po. Ayan. At kayo naman, ma'am, ano po ang inyong expertise ba sa background nito? Kayo ba magaling sa halaman o si Sir? Parehas na po na nagkakatuwang sa pagkilala po ng halaman. Pero ang expertise ko po ay sa pagmamarket po. Yan, marketing. So, napakaganda po nung ating mga tatalakayin ngayon dahil hindi lang ito sa paghahalaman, importante rin yung meron kayong, kumbaga, tag team, meron kanyang expertise, kanya-kanyang responsibility sa pagnenegosyo, lalong-lalo na sa paghahalaman. Yan po ay papakinggan natin ngayong episode dito sa Agri sa Agri. Magandang araw po. Ako po si Ivan Daryl Umali, third generation ng Ivory Plant Nursery dito po sa bayan ng Barangay Lenes, Talisay, Batangas. At kasama ko nga po pala ang aking partner na si Ako naman po si Precious Emery L. Jose, 25 years old at kasalukuyan po kami po ang nagmamanage po nitong aming nursery. Sa aming nursery po, marami po kaming iba't ibang klase ng high quality na fruit-bearing trees. Meron pong mga avocado, rambutan, may mga lansones, mangosteen, mga different varieties po ng mga mangga. Meron din pong kabyu, mga taibao jujube, guyabano. Marami pong klase ng mga fruit-bearing trees po, sir. Ang Ivory po is combination po ng aming pangalan. Kasi siya po ay Ivan Daryl, tapos ako po ay Precious Emery. So yung Ivan po and Emery pinagsama po namin, kaya naging Ivory Plant Nursery. Yung focus po ng aming nursery is fruit-bearing trees po. Iba't ibang klase po ng mga punong namumunga po, sir. Kasi po, ang fruit-bearing trees po, kumbaga, hindi lang po siya simpleng halaman na pang display. Yung mga bunga po niya ay pwedeng pagkakitaan, pwedeng maging investment. Ang mga client din po namin, yun po ang kanilang main goal sa pagtatanim ng mga fruit-bearing trees, yung magiging investment nila at magiging source of income. Nagsimula po ito as lolo ko. Nakagisnang ko na siya na naglalako ng mga fruit-bearing trees. Sa paglaki ko, si tatay ko ay naisipan niya na magtayo ng sariling nursery. Sa halip na umaangkat lang kami ng ipanglalako sa ibang lugar, mas mainam na meron kaming sarili na amin na ibebenta. At least, kumbaga, yung kikitain, kumbaga pag kumita ka, hindi mo na iaawas yung puhunan mo doon na ibibili ng ipangbebenta mo. Kumbaga, meron na kaming sariling pulaan. Matataas na to, mga ilang ano na to, sir, 4 feet. Mga 4 feet po. 4 feet. Anong halaman naman ito? Ito po ay yung tinatawag na durian puyat. Durian puyat. Durian puyat. Puyat. Ang puyat variety po. Puyat variety po. Puyat variety. Apo. Anong description niya pag mahiha-harvest mo na yung durian? Yung bunga po nito ay galing yung mga ano po nito yung sa Davao. Davao po. Kumbaga yung mga sayon po nito nanggagaling pa ng Davao. Sa Davao. Apo. So pag naghahanap po kayo at narinig nyo yung durian puyat at nandito po kayo sa Luzon, hindi nyo na kailangang umangkat sa malayong probinsya para maiwasang hindi ma-stress yung inyong mga halaman o mga seedlings. Nandito lang po sa Talisay, Batangas yung mga mga durian dito na mga seedlings at malalaki na. Dahil ito ay grafted, mga ilang years ito bago magbunga. Ito po mga 3 to 4 years po. Malalaki na yung Opo. parang kasing tangkad yun ng dalawa. Ano naman ito? Lansones longkong po. Lansones longkong. Yung longkong ba yung mas malaki o mas maliit? Yung mas maliit po na matamis ang bunga. Mas matamis. So, ang origin po ng longkong, yan ba yung lansones ng Laguna o lansones ng Davao? Kasi nagkakaroon palagi ng rivalry. Sabi nila, mas matamis daw yung sa Davao, mas matamis daw yung sa Laguna. Di po ako parang lansones. nagkakamali. Sa ang Davao po yata yung sa Duko. Duko. Pag longkong yung dito sa sa south sa atin. Opo, dito sa south. Bali, malaki po ang talagang naitulong nitong nursery namin sa amin
lalo na sa pamilya namin. Ako po ay nakapagtapos ng electrical engineer sa pamamagitan nito lang po ng punlaan na ito. At saka yung sumunod sa akin na aking mas nakakabatang kapatid, nakapagtapos siya ng hospitality management dahil lang din po dito sa punlaan na to. Sa ngayon, yung bunso ko na kapatid, kasalukuyan nakakatapos lang ng high school. Kaka-moving up niya lang po ng junior high. So huhulaan ko na, ito ay guyabano. Anong variety, sir? Bali sir, ang variety na to po ay Sweet Thailand Guyabano. Sweet Thailand guyabano. Ano po yung karakteristik na pag sinabing Sweet Thailand guyabano? Matamis po siya kaysa dun sa ating Guyabano na native sa atin. Tsaka mas malaki rin po yung bunga niya. Mas malalaki yung bunga. Ma'am, marami bang umu-order ng guyabano sa page mo? Yes po. Actually, hindi lang po bunga yung habol nila, yung sa dahon po. Din po. Ginagawa po nilang Tea. tea. Tsaa. So pwede nang gawing tsaa ang guyabano. Oh, yan. So marami po kasing mga lumalabas na information na ito ay talagang ang prutas na panglaban sa cancer. Ayan. So, yung cancer sa bulsa, pwede rin ba? Pwede rin po pag naparami po nila. Ayan, tama. Pag maraming bunga, marami kayong bibenta. So, yung cancer ng bulsa mo na laging walang pera, baka magamot din. Makikita po natin dito, merong drum at sabi ni Ma'am Precious, pag meron kayong drum na ganito, pwede na kayong magtanim sa inyong bakuran kung kayo ay nasa subdivision. Hindi na po magigiba yung inyong sahig o yung lupa. Lalo na pag sa ilalim ng inyong mga garay, siguro pag kumalat yung ugat, yun lagi sinasabi, kaya pinapatay nila yung mangga. So ngayon, itong drum na to, pwede po kayo magpalaki ng mangga na magbubunga na rin. At syempre, ang bunga dito, i-flex natin, ito daw, itong may mahika ang kanilang mangga dito. 4 ang bunga. 4 na variety po. 4 na variety. Meron po tayong katimon. Ayan, may bulaklak, May bulaklak na po siya. Ito po yung sweet mango. Tapos ito po ay gimaras. Po. Tapos yung pinakaano niya is golden queen. Golden Queen. Yan. So marami po naghahanap sa amin ng seedlings ng Golden Queen. Ito na po yung chance nyo ulit na makabili. At nandito lang po sa Talisay, Batangas. At napakaganda, ang isang puno ay kaya magbunga ng 4. So kung pwede nyo pang gawing lahat na lang ng variety ng mangga, ipapag-grafting, pwede ba yon? Pwede po. Pwede yun, sir. Sa isang Meron po puno, mga 8-in-1, 7-in-1. Meron po. Depende po sa ano. Meron din po kaming mga nandokmay, Florida, mango, Mga peach mango. mga peach mango. Meron din po Yuen, Miyazaki, Millennium, Pico, Paho. Iba't iba. Pwede po kayong magpa-customize. Kung gusto nyo ng magre-request kayo, tawagan nyo si Ma'am Precious po. Ma'am Precious po ang inyong makakausap sa page sa kanilang bagong kaalaman or hindi naman bago na, no? Meron silang mai-offer sa inyo na package. Kumbaga, kayo ang mamimili ng variety na gusto nyo. Ang aking ama, bago po kami magtayo ng nursery o bago pa po ito matayo, ang tatay ko po ay isang jeepney driver. Ang nanay ko naman po ay full-time housewife. Si tatay, pag wala siyang biyahe, naglalako siya ng mga halaman. So, ang ginagawa niya noon ay bumibili lang siya sa may mga nursery ng halaman na kanyang inilalako sa ibang bayan. Bago ako mag-high school, naisipan ni tatay na magtayo ng sarili niyang punlaan. Ito na po at katuwang niya ang aking ina pagpapalago ng aming nursery. At ngayon, masabi kong sobrang proud ako sa aking mga magulang at sa kanilang pagsisikap para sa aming tatlong magkakapatid at sa punlaan na ito na naging dahilan ng aming magandang buhay. Ang pinaka ina-admiran ko po sa aking tatay, sobrang sipag niya, sobrang sikap. Dati kapag pinalaki niya kami ng naiyak ako.
Kasi sobrang sobra akong proud sa aking ama. Kahit sa aking nanay. Tawag dito. Kasi makikita mo kung yung pagsisikap nila na may taguyod kami magkakapatid, kami tatlo hanggang ngayon. Sobrang thankful ako sa kanilang dalawa. Ayun, hanggang sa ayun, kahit na nakapagtapos na ako, dito pa rin ang balik ko sa kanilang sa nursery namin. Pinagpatuloy ko yung kanilang sinimulan kasi nakita ko kung gaano nila to pahalagahan. So habang nabubuhay ako, habang malakas pa, pagpapatuloy ko lang yung mga nasimulan ng aking mga magulang. Nagtatrabaho pa rin naman po kami. Nasa corporate job po kaming dalawa. Naisipan po namin na syempre ang corporate job parang magtatrabaho ka lang, tapos tulog, trabaho na naman. So naghahanap kami ng saan ba tayo pwedeng magandang mag-invest? Saan kami pwedeng, kumbaga yung mga ipon namin, saan pwede namin, kumbaga palaguin pa. So, hindi na kami lumayo since ako po ay anak din ng isang farmer, siya rin po ay isang nag-anak din ng maghahalaman. Napag-isipan po namin na sa halaman po kami mag-invest. So, doon po nakausap po namin si tatay na kumbaga kami po yung, ako po sa marketing ng paghahalaman, siya naman po sa operation. So, doon po nagsimula yung malipat sa amin yung kung paano po namin minamanage at kung paano po namin na-market po yung aming mga halaman dito sa aming nursery. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho po ako as digital marketing specialist. So, yung skills ko po doon, in-apply ko po dito sa aming nursery. So, around 2024, naisipan po namin mag-build ng page. So, nung mga unang buwan, nagpo-post po kami ng mga halaman hanggang sa nagkaroon po kami ng customers. So, ang ginagawa ko po is binivideohan ko po actual yung mga halaman namin. And then, nagpo-posting po ako ng mga photos. So, through social media, malaki po yung tulong para mas makilala po yung aming nursery at mas maging malawak po yung market po namin. Ako po ay isang technical service engineer. Nakadestino po ako sa Sariaya, Quezon. Sinasabay ko yung trabaho tsaka ito pong sa aming nursery kapag po meron akong mga libreng, halimbawa po ay wala akong pasok, umuwi po ako dito para sa mga halaman. At kung may mga order o delivery, ako na po yung namamahala doon. Nagmamanage sa delivery, sa operation. Halimbawa may mga tanong po yung mga client na ako na po yung nagbibigay sa kanila ng guide kung paano itanim, yung distancing ng bawat puno, yung mga pataba, yung mga kailangan ng mga halaman para lumago ng maganda. Next naman natin is Chico po. Ito Chico Pineras. Chico Pineras. Pineras. Mukhang variegated yung dahon. Gumanda na lang siya. Bali, ito po ay talagang variegated Chico. Variegated Apo, Chico. iba po siya dito magkaiba. sa Ilang variety ang Chico nyo dito? Yan lang po, isang Chico Pineras, tas ito po mga variegated. Ayan. Yung bunga ba ng variegated na Chico tsaka itong Pineras, anong pinagkaiba? Same lang naman, sir. Ang pinagkaiba lang yung sa Dahon. Yung sa dahon, tsaka yung bunga niya, meron din siyang ng variegated. Variegated din yung itsura ng dahon. Anong bunga? Ba? Pero yung lasa niya, hindi naman, sir. Lasang Chico pa rin. Opo, lasang Chico Lasang pa rin. Chico pa rin. Ito naman, napakalago. Ating sweet Thai tamarind. Thailand tamarind. Sampalok ng Thailand. Napakalago, napakaganda ng Sabi ni Sir, ito isa sa mga very unique at one of the kind na mahirap hanapin na seedlings ngayon at matagal na tayo nakatikim nito, nakalimutan na natin pero napakasarap.
Ano pong prutas? Ito po yung tinatawag na Golden Empire Kaimito o Abyu. Abyu. Yan, i-describe nyo nga, sir, kung anong itsura ng abyu. Ang Abyu po, para lang din siyang Kaimito na bilugan, pero kulay dilaw siya. Tsaka yung lasa niya, mas masarap kaysa dun sa regular na Kaimito. Ang lasa niya is makrema na sobrang sarap talaga pag matitikman niyo. Opo, nakatikim na ako. Napakasarap talaga. Next natin is... Rambutan po. Rambutan, RR variety po. Anong variety? RR. RR. Ano ibig sabihin ng RR? Yun, Nakalimutan na. nakalimutan na. Pero yun na lang po yung nakagis na namin eh. RR variety, ito po yung tinatawag na tuklapin. Tuklapin. Yan, tuklapin. Ano ba yung mas masarap? Yung supsupin o tuklapin? Depende po sa kumakain. Pero mas ano po Mas namin yung... maano po ang tuklapin. Tuklapin. No? Kasi pag tuklapin, pag open mo, hiwalay agad dun sa balat. So, madaling tuklap. Nasusulit po nila yung laman. Oo. Pag supsupin, yung gaganunin mo talaga. So, depende sa preference. Opo. Preference na. Ayoko na mag-joke ng baka kung saan pa mapunta yung joke ko. Yung motivation po namin sa paghahalaman is, kumbaga, pinapahalagahan po kasi namin yung legacy ng aming mga magulang. Kasi dyan po kami pinalaki, dyan po kami napag-graduate. Isa pa, yung halaman po kasi nakakapagtanggal din po ng stress sa amin. So, kapag ka maalam ka po sa mga halaman, kumbaga makita mo lang po yung tanim mo na bumubunga, may mga bulaklak, tapos yung mga napapadeliver mo pang mga halaman sa mga client mo is nagiging successful yung pagbubunga nila. Yun po yung pinaka-motivation namin. Kumbaga, sinasabi ko nga po kanina yung sa mga ganitong blue drum po na namin na mga tanim. Natutuwa po kami kasi yung mga customer po namin, nagkakaroon po sila ng sarili nilang ani sa kanilang bakuran. Kumbaga yung sustainability po ng kanilang food is napoprovide po ng kanilang sariling tanim. So, para po sa akin, parang namomotivate po ko if sa isang household po ng mamamayang Pilipino, kung meron po silang sariling tanim na hindi na po bibili sa palengke, meron na po silang makukuha lang sa kanilang bakuran, yung sustainability po ng kanilang pagkain is makakasapat na. Lalo po ngayon na sobrang taas po ng bilihin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Anong klaseng... Ito po yung tinatawag na mangguelas. Yung lasa niya magkahalong siniguelas tsaka mangga. Mangga at siniguelas. Kilala rin po siya as June plum. Pero sa ibang local po dito sa Pilipinas, may mga ibang tawag din po sila. Hindi ko na lang po matandaan. Kasi nung pinost ko po to sa TikTok, ang dami pong naglalabasan na comment na kung ano-anong tawag po sa nila. kanila. Oh, so kilala na rin ng maraming Pilipino ang mangguelas. Pero ako, first time ko sa buong buhay ko, hindi ko na sasabihin yung edad ko. Pero ngayon ko lang na-encounter na may mangga at siniguelas pinagsama yung kanyang lasa. Ito naman ay... Makopa po. Makopa. Anong special sa makopa na ito? Star Ruby. Ang variety po nito is Star Ruby. Yung kulay niya is yung green na... Medyo ma-white po na Medyo mag-green. ma-white, Makatas ma-green. po ang ano niya. Yung iba po kasing makopa, parang sponge po yung Lasa. lasa. Parang, Saka medyo mapakla pa. ito po hindi, matamis po siya Matamis and makatas. Makatas. Ayun no, so looks familiar ba sa inyo ito? Jujube, siyempre, anong variety ma'am? Taibaw. Taibaw. Yan. So, ito po ay talagang nag-grow ng popularity. Siyempre, ang ating kaibigan, si Sir Jerry Dacano. At isa sa talagang nagpakalat na ito sa buong Pilipinas. Ngayon, nandito na rin sa Talisay, Batangas para sa mga taga-South. Naman, gusto nyong bumili ng jujube, nandito na. Pwede na po kayong magtanim sa drum. Ito po yung setup nila. Pagka ganito kaganda yung drum ninyo, mamumunga na. Mapakita mo yung napitas na. Ito po. Ayan, no? At pinapabinyag na daw nila sa akin tong isa dito. Sige po sir, pitasin niyo po. Pipitasin ko na, ayan. So, 'di ba? Ito yung sinasabi ni Ma'am sa interview. Kung ang bawat Pilipino, bawat isang bahay, isang puno lang ng ganito, sa isang season, pwede kayong makaharvest na marami-raming bunga na ma-share nyo sa bisita o siyempre, unahin nyo ang inyong pamilya na mag-i-enjoy, lalong-lalo na ang inyong mga anak. Yes po. Pero this time, ako po yung anak nila nakakain. Crunchy.
Ang tamis. Matamis po. Nagkakilala po kami. Graduating na po ako noon sa sa Iris Manila. Tinatapos ko na lang po yung aking thesis. So doon po sa bahay sa Puresa, ang tinutuloyan ko po doon ay bahay ng aking tita na kapatid po ng aking nanay. So may bahay sila doon. So doon po ako natigil habang nag-aaral po sa Iris Manila. Wala akong magawa sa bahay. So ang ginawa ko po so naisipan kong i-chat si Ninang kung saan yung papunta sa kanila para makapunta ako since wala naman akong ginagawa sa bahay, kasi nagbabakasyon na lang. So tinawagan ko siya, nag-chat, itinuro niya sa akin kung paano yung papunta. So then nagpunta ko doon. Pagpunta ko doon, may handaan. So yun, nakita ko siya doon sa handaan, doon sa bahay ng pinsang ko na nagkataon naman na siya naman ay bisita din, kaibigan naman nung may birthday na pinsan ng pinsang ko. Doon po kami nagkakilala. Doon po kami nagkakilala. Actually, sir, nakita ko siya doon. Parang nalabat percent ako sa kanya noon. Nalabat percent ako noon. Kaso hindi ko nakuha yung name niya noon. Hindi ko nakuha. So parang sayang. Wala, as in nilet go ko na. Sayang. So baka hindi ko nakilala o something like that. So hinayaan ko na lang. So but bigla tapos nung di nakauwi na po, habang nag-scroll ako sa Facebook, biglang merong friend request siya. Hindi ko na-expect. So ayun, di in-accept ko yung friend request ko, di in-stalk ko. So siya yun, okay. So, pero wala po muna, wala mo ng chat. React lang po muna sa mga may day, ganun. Kasi po Ganun. that, nung time po na yun, nagpi-painting po ako. Nag-painting siya, may mga So, sa painting. doon niya po ako, kumbaga, doon po siya nagpaparamdam pag nagpi-painting, ganyan. May mga may Hanggang day sa siya na nag-chat po siya painting. sa akin. Tapos hanggang sa one day nagpakilala na po sa magulang ko, hanggang sa nagkaligawan na po doon, hanggang, ayan po, naging kami po ng 2021, ng September. po, Opo. pandemic. So ma'am, ano po yung ating mga pananim dito, sir? Bali ito po ay sir, mga different varieties of avocado. Meron po tayong seedless, meron po tayong cardinal, meron din po tayong evergreen, at meron din po tayong hass. Meron din po na tinatawag na binote o yung giant avocado. Ayan. So kung naghahanap po kayo ng credible na supplier ng seedlings ng avocado, meron po sila ditong 4 or 5 variety at talagang hindi po kayo mai-scam kasi kasama na ako dito. Yan po ang mission natin sa Agri na maglibot po tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kung kayo ay may plant nursery, imbitahan niyo po ako, basta siguraduhin niyo legit ang inyong mga pananim at kayo po ay tutulungan kong ma-market sa ating mga kababayan dahil masyado na pong dumadami ang mga scammer online. Ma'am, anong reklamo sa inyo ng mga ibang nabiktima na bago kayo makilala? Ang reklamo po sa amin kasi napapadalan po sila ng mga halaman na nakabalot lang sa plastic. So, hindi po nabubuhay sa kanila or pagdating po sa kanila ay patay na. So, yung iba po ginagamit po yung video namin to promote yung mga ganong halaman. Pero, ibang-iba po yung mga halaman na nakikita po sa amin compared po sa dinideliver nila. Ayan. So, kailangan po natin kilalanin, kaibiganin. Huwag po kasi kayong tamaring pumasyal. Kaya kahit medyo malayo at medyo malaki ang inyong investment sa pagbili ng mga seedlings, pasyalan nyo muna. Sa team up po namin, kailangan meron kang may strength at meron ka ding weakness. Dapat alamin mo yung weakness tsaka strength ng partner mo para kung saan, halimbawa sa amin, tulad niyan sa marketing. Strength niya yung marketing. So, kumbaga, sa marketing, sa kanya ko na po pinauubaya. Kasi siya yung mas may karanasan, siya yung mas may knowledge sa marketing. So, pagdating naman sa, tulad niyan, kumbaga in technical terms, ako na po yung bahala doon. Since ako yung mas nakakaalam, mas sa mga, kumbaga sa mga halaman, sa mga product. Since may kanya-kanya kaming
role dapat. Sa isang couple dapat, kung magninegosyo kayo mag-couple, dapat meron kayong specific na role. Bali sir po kasi nung una pa, nung hindi pa namin, nung nag-uumpisa pa lang kami, meron din po talagang awayan syempre. Kasi parang ang gusto ko, pares kami nagpo-post, pares kaming nasa social media. So, nung mga time na yon, kumbaga lahat ng role kailangan kaming dalawa. Until na-realize namin na ako pala mas magaling sa marketing, sa pagpo-post. So, ako yung nag-focus doon. Tapos siya naman is more on operational. So, siya na yung nag-focus doon. Mahalaga kasi yung meron kayong specific na ginagawa sa isang business para hindi kayo nagsasalpukan. Kumbaga, kung ano yung magti-team up na lang kayo kunyari dun sa magiging result na nung pagti-team up nyo. Kumbaga, ako nag-market, ipapasa ko sa iyo yung ganitong, kunyari may inquiry yung buyer, sa kanya ko na po ipapasa. So may sistema kami para hindi po kami nagsasalpuhan ng idea, ganyan. May kanya-kanya po kaming responsibility sa aming business. Mas magaan po sa amin na dalawa kami. Kasi nga, yun nga po sinabi namin, may kanya-kanya kaming strength, responsibility sa aming business. So, mas magaan yung operational po namin. Kumbaga, yung sistema na ginagawa namin, hindi lang isa ang pumapasan. Kumbaga, kunyari may idea siya, may idea ko, na pagti-team up namin parehas, so mas mabilis yung progress namin. Unlike na iisa lang, kunyari ako lang na mag-isa sa marketing, so kapag wala siya, dun bumabagsak yung operation, so hindi namin nadi-deliver ng magandang result sa mga customer namin. So, as a young couple na nag-start ng business, mahalaga na habang bata pa is masimulan nyo na yung, or alam nyo na kung saan kayo pupunta kasi kumbaga hindi na kayo mag-aaksaya ng oras or time na kumbaga gumawi pa sa iba, and then ngayon pa lang binibuild nyo na yung mga investment nyo for in the near future. Ayan. So, meron po tayong test ngayon sa magic fruit. Papakainin daw po muna lang ako ng, syempre, kamyas na maasim. Tapos, ang magiging effect, ma'am, pag kumain ako ng magic fruit, Magiging matamis po yung panlasa niyo po sa kamyas. okay. Hindi po ako magsisinungaling. Magsuswear na po ako sa aking kanang kamay. Wala pong Bible pero ako po ay nagsuswear na hindi po ako magsisinungaling. Kakainin mo po muna tong kamyas nila. Ang asim, grabe. Isang kagat pa lang. Sobrang asim. So, ito yung magic fruit. Magic fruit, tatakman natin. No? So, napaka-asim po nung kanilang kamyas. Sigurado naman, maniniwala kayo sa akin, ano? Tapos, Kanya lang po. pipisahin ko. Apo. Tapos, Tatanggalin niyo po yung balat. Tapos yung Parang pinaka-laman i-candy niyo po yung ano. Tanggalin yung maasim-asim ng konti. Pero creamy yung pinaka buto niya. Okay. Matamis na, sobrang tamis na ng laway ko ngayon. Yun po. Pwede na akong kumain niya. Ilang segundo lang. Oo nga, ano? Ang tamis ng kamyas. Nakita niyo naman kanina, i-reverse natin yung itsura ko kanina nung sobrang asim ng kamyas. Ito, tatanggalin ko muna yung buto. Yes po. Yan. So, kakainin ko ng buo yung kamyas. Ang sarap. Ito nga, no? Ito po yung inano nila sa Shark Tank. Ang tamis. Makakain na po ng walang kaasim-asim ang Ito po ang kamyas. sikreto ng magagaling na chef. Lahat ng kanilang mga niluluto, baka sinama sa ginisa ito para masarap ang panlasa ninyo. Napakatamis. Magic fruit. So, sino makakahala? Makakahanap pala tayo ng very rare na seedlings ng magic fruit nandito lang sa Ivory Plant Nursery. Ma'am, ilan na nakabili sa iyo ng ganito? Hindi ko na din po mabilang, sir. Madami na, rin sir. po. Marami na. Mga 1,000 na daw na. Lagi ko iniisip 1,000 seedlings, 1,000 seedlings. Kasi kung papasukin ko ang pagpa-plant nursery, ang lagi kong i-goal, makabenta ng 1,000 seedlings Yes na po. isang variant lang. Di ba? No? Ganun lang
kaganda ang negosyo na ito, no? So, para lang siyang alkansya. Pag pumasok kayo dito, nakikita nyo sa drone shot, napakarami po nilang mga iba't ibang variety ng seedlings at napaka-established na. Nagre-range siya from 350, 700, umaabot ng ranging ng 8,000 to 10,000 sa mga rare Yes na talagang hinahanap ng mga at pinag-uunahan ng mga plantitas, lalong-lalo na ito. Maraming salamat po sa unang-una sa Panginoon at pangalawa sa magulang ko at na talagang iginapang kami sa pamamagitan nitong aming plant nursery. Maraming salamat din po sa mga mga nagtitiwala na mga buyer at saka maraming salamat sa inyo dahil kung hindi din po dahil sa inyo kumbaga hindi rin po kami wala pong ganito. Mag-grow. Hindi kami mag-grow kung wala po yung mga nagtiwala na mga buyer at maraming salamat sa inyo. I-focus ko na lang po sa magulang namin kasi sa kanila po talaga nagmula yung knowledge na at saka skills namin sa paghahalaman. Kumbaga sila po ang pinaka-root kung saan po kami nagsimula sa paghahalaman. And then syempre po sa partner ko rin po, nagpapasalamat po kasi kung wala po siya sa skills sa technicality po ng paghahalaman, so baliwala din po ang marketing na ginagawa ko po online. And then sa inyo rin po sir, syempre sa pag-picture po sa amin sa Agri sa Agri. Thank you so much din. Syempre po, kung pag na-feature niyo po kami, syempre malalaman po ng iba na credible po kaming plant nursery. Oh, it's an honor po, at that is our mission. Thank you rin sa inyong walang sawang pagpapatuloy ng pagbibinhi. Hindi lang ito para sa inyong sarili, ito ay po para sa ating komunidad na sa mga gustong magtanim, meron po silang mga seedlings na mabibili na supplier na hindi po kayo maloloko. Yun po importante. At as an advocate of agriculture, patuloy po tayong magsaliksik at alamin yung mga rare fruits na opportunity as a business. At syempre patuloy po tayong magtanim ng mga puno't halaman. Buhayin natin ang kalikasan. Ang kalikasan, pag iyong minahal, mas sobra-sobra silang magmamahal sa iyo at bibigyan ka pa ng higit pa sa iyong inaasahan. Tama, galing ko na magtagalog dito sa Batangas. Malalalim po sila magtagalog dito. And ayun po, agree ba kayo sa Agri? Agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.